Magandang gabi. Bago maghating gabi, ibibigay ko sa inyo isa sa pinakanagustuhan ko na talumpati na binigay ng mga senador para ipaliwanag ang kanilang boto kung bakit bumuto sila ng yes, ibasura ng impeachment laban kay Sara, ay itong speech po ni Amy, ni Binibining Amy Marcos. So, ito po, magandang gabi po, Ran Robert. Ito, pakinggan po natin. Alam mo bakit? Kasi ang binira niya dito, yung walang iba, kundi yung pinsang buo niya na ilang ulit na niya tinutukoy. Ito nagpapasira sa, isa sa nagpapasira sa pamamahala ng kapatid niya na si BBM. Kundi, kung siya tanongin mo, ang isa sa presidente ay si Tambaluslos. Ang isang presidente ay si Lisa Araneta Marcos. So, kaya yan ang dahilan kung bakit hindi sila kasundo ni Amy Marcos. So si Amy naman, ang gusto niya lang ay maayos na sana. Kasi ang gusto niya mangyari, binigyan na nga ang mga Marcos ng pangalawang pagkakataon ng mga Pilipino ay dapat hindi nila samantalahin yung pagkakataon at ibangon nila ang pangalan na nasira sa panahon ng kanilang ama. Dapat sana ang ganon. So, ang problema lang, si Bongbong na namuno ay hinayaan niya mga kasamahan niya magnanakaw na maghari. Gagaya niya kay Tambi. Ba't hindi siya makaayaw kay Tambaluslos? Yan ang hindi ko maintindihan. Baka si Michelle Gabinete, alam niya yon. Hindi ko lang alam. Baka naman si Attorney Alan Tibilin, baka alam niya yon. So, anyway, Attorney Alan, magandang gabi po sa iyo diyan sa Pasay. Sana ikaw na ang susunod na mayor ng Pasay City. Okay, so ngayon, ang ating pag-usapan na si Amy, no? Ito, pakinggan natin. Pero bago ang lahat yan, pakinggan nyo muna yung aking intro. Intro sa aking channel. Kumbaga, channel intro, channel ID. Yan. Ako po si Dr. Toto Tirador. O tawagin niyo akong Berteni Catalunya Causing. Ako po ay nagtapos ng aking abogasiya bilang iskolar ng Maynila sa College of Law ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila noong March 2005. At kumuha ko ng bar exam noong September 2005 na isa sa pinakamahirap na eksaminasyon na nangyari sa bar exam history at ako'y nakapasa kagad. At siyam kaming magkaklase, 8 kami nakapasa. Isang record yan sa panahon na yon. At ako rin po ay gumraduate bilang isang consistent na full scholar sa Mindanao State University, Marawi City noong 1988 sa kursong Bachelor of Science in Civil Engineering. Kaya ako po ay lisensyadong civil engineer din. Ako po ay nagkaroon ng karanasan bilang isang editor ng People's Journal Tonight sa loob ng 15 taon. At bago niyan, nagsimula po ako sa pagiging sports writer. Pagkatapos niyan, ako ay nagtuloy sa abogasiya. Ito po ang aking karanasan at diyan ko nakukuha ang aking katalinuhan sa pagtingin ng mga issue sa batas at bayan. Kaya po tayo ay umiikot-ikot sa mga issue ng katarungan, katotohanan, at bayan. Kaya samahan niyo po ako sa aking programa. Ay, tika pala. Nais ko lang magiging isang honest na tao. Ako po ay nadisbar noong 2023 sapagkat po ang rason na ginamit ng Supreme Court, mali daw yun yung aking ginawa na pag-post sa Facebook ng reklamo na plunder na aking ginawa. At yun naman daw ay bawal daw kapag hindi pa naisampa sa ombudsman. Pero naisampa ko rin pagkatapos ng huling araw ng Enero 2019. Okay? Tara na, pakinggan niyo po ako.
Ayan, may isa pa akong channel ID. Ang aking campaign para sa ang lahat ng mga Pilipino ay matuto kung paano lumaban. Kaya ito po ilalabas ko. Sabay sa wait. Wait. Ito. Ito po. Pakinggan nyo lang. Parang kampanya ko na ang lahat ng mga Pilipino ay maalam sa batas. Ito pong memorize nyo itong sinasabi ko rito at ito'y malaking tulong na maibigay sa inyo pag hinuli kayo ng pulis o kung ano man mangyari sa inyo. Mga kababayan ko, mahal ko kayo lahat. Kaya bigyan ko kayo ng isang kaalaman. Memorize niyo po ito. At ito po ang magsasalba sa inyo sa kahit anong sitwasyon na kayo'y maiipit sa larangan ng batas. Kung minsan kayo'y mahuli ng pulis, ito magagamit ninyo. Kung minsan kayo matatanggal sa trabaho, ito po magagamit ninyo. Kung minsan kayo ay maaring mapaparusahan ng kung sino mang mga ahensya ng pamahalaan, ito'y magagamit nyo. Ano po ito? Ito po yung tinatawag na sagradong karapatang pantao na nakaukit sa pinakaunang batas ng ating konstitusyon sa Bill of Rights, kalipunan ng mga karapatang pantao na nagsasabi, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied the equal protection of the law. Kung sa Tagalog pa, walang sinumang tao ang maaring matanggalan ng buhay, mapagkaitan ng kalayaan, at makumpiska ang kayamanan kung hindi dumaan sa proseso ng batas. At walang sinuman ang mapagkaitan ng patas na pagtingin ng batas. Yan po ang ating laging tandaan. Yan din po ang magpapaliwanag kung bakit sinasabi ng Supreme Court na dapat ibasura ang impeachment complaint laban kay Sara Duterte sapagkat hindi binigyan ng House of Representatives ng pagkakataon na makapagpaliwanag si Sara Duterte. Okay? Salamat po. Okay, ito na. Unahin muna natin si Amy. Ito si Amy. Ladies and gentlemen, ito po yung napakagandang talumpati ni Amy Marcos nang bumuto siya ng yes para ilagay na sa cabinet yung impeachment case. Kaya iiyak ngayon ang House of Representatives. Iiyak ngayon si Tambaluslos. Iiyak ngayon si Princess Abante na spokeswoman nila. Iiyak ngayon si Antonio Carpio, si Conchita Carpio Morales, si Artemio Panganiban. Iiyak din si Adolfo Ascuna at iiyak din si Antonio Carpio. Lahat ng one sambayanan, iiyak din sila. Iiyak si Javi Calleja. Iyak, mga mali-mali kasi kayo. Iyak din yan mga profesor sa UP. Kayo nagtuturo ng mga maling batas. Ang problema si alam nyo na tama ang Supreme Court. Nagmaang-maangan kayo. Kayo pala, mga magagaling kayo na kung tawagin, hindi po kayo mga legal luminaries, mga legal mercenaries kayo kung si Marcolita pang magtumawag sa inyo. At pagkatapos, ay ganun pala kayo. Kung hindi lang si Sara ang naka-impeach, ay iba naman ang panalita nyo. Akalain mo, sige mamaya, ibalik natin mamaya. Si Chis Escudero ang itatypic natin mamaya. Pero sa ngayon, ay ibanat ko muna natin si Amy Marcos. Ito si Amy. Marcos recognized to explain her vote. Thank you very much, Mr. President. I vote a resounding yes. Sa hinaba-haba kong pagsisilbi sa Kongreso, sa 12 taon na nanilbihan kami, ang trabaho ng kongrestista sa pagkaalam ko ay maging kinatawan ng kanilang distrito o kanilang sektor. Bakit naman ngayon
ay naging tagabantay na lamang sila ng humihiyaw na dambuhalang sanggol. Ginawa ng bonjing na armas ang impeachment. O, sino ang Ang bunjing? dating para sana sa kaayusan ng sistema, ginagawang pampagulo, panakot at sandata laban sa mga kinaiinggitan, kinaiinsecuran ng mga lulong sa kapangyarihan. Galangin naman natin ang Korte Suprema. Huwag tayong umastang Supreme Court. Supremest pa. Wala namang ganun ah. Sa mga kapatid kong senador, paano tayo magiging dakilang mambabatas kung tayo mismo ay hindi susunod sa batas? Ang boses ng Korte Suprema ay boses ng konstitusyon. At kung sino man ang sasapaw sa boses na ito ay isa lang ang tono, ambisyon. Kaya naman, mag-move on na tayo. Magtrabaho at huwag konsentihin ang isang spoiled na bonjing. Huwag nang busugin ng pabor. Huwag nang pumayag dahil may pabuya. Huwag tayo magpalaki ng buhaya, baby pa nga ang tawag, lulong na. Sa mga mahal kong kongresista, may suggestion po ako. Ito suggestion lang naman, ano? Huwag niyong masamain. Kesa inaatupag ninyong palitan ang pinili ng taong bayan, binoto at minahal. Bakit di nyo nalang palitan ang tao, kayo naman lang ang pumili? Ayaw paawat ng iba sa kaka-flex. Ano kaya kung yung speaker nyo na lang ang paltan nyo? Kaya nyo yan. At dahil dito, bumuboto ako ng malakas na oo. Oh, yan. Salamat Palakpakan si Thank you, Aimee. Senator Aimee. Bumuboto siya ng malakas na yes at palitan nyo ang speaker nyo. Tambaluslos. Ano, kakahiya, no? Alam mo, Michelle, awayin ako ng ibang tao, okay lang sa akin. Pero pag inaway ako ng aking pinsang buo, nako, yun na napakasakit. Ang tanong naman, bakit ka inaaway ng pinsan mong buo? Ibig sabihin niya, napakasama mong tao. Tinawag niya na bunjing, tinawag niya na lulong, tinawag niya na bata pa lang, lulong na. Tapos, namigay siya ng tag 150 million sa bawat congressman na pumirma sa impeachment laban kay Sara. Magsilabas kayo at ibalik niyo yung pera na 150 million. Wala man lang, hindi man lang na-impeach si Sara, dapat ibalik niyo. Grabe ito si. Tapos mayroon pa siyang 2.7 billion na confidential fund para sa 2005 at 2025 na budget. Paano kaya niya binabudget? Paano kaya niya ginagastos? Gumagamit din ba kaya ng resibo na Mirigis Piato si Tambaluslos para lang maigastos niya yung kanyang confidential fund? Si Chisis Codero nga 800 million lang, 600 million lang kanyang confidential fund. Si Tambaluslos, 2 billion mahigit, 2.7. Ngayon, ibubulgar ko na kayo lahat. Ang ipapakilabas ko, ang inyong kasapangan sa pamamagitan ng pagkumpara ko kung anong ginawa niyong budget, ikumpara ko yan sa national NEP, anyway, yung NEP, hindi ko nakalimutan kong NEP yung budget na pinrepare ng Department of Budget and Management. Isa-isahin natin ang mga kasalanang ginawa ni Tambaluslos. Mula nung naging speaker si Tambaluslos, ang daming kasiraan ang nalagay sa bayan. Siya yung pasimuno ng AKAP-AX. At may maipapalakin pa niya. Siya po ang pasimuno kung bakit tinanggal ang 90 billion na pundo ng PhilHealth. At siya rin ang pasimuno kung bakit tinanggal ang pundo na 70 plus billion para sana sa PhilHealth. Ang PhilHealth po sa ngayon ay naghihingalo. Bankrupt, kumbaga. Tapos, siya rin ang dahilan kung bakit lumubog ang lumaki ang utang nasa 17.2 trillion na ngayon. Kasi panay
panay ayuda ang ginagawa. Sabi pa nga ni Professor Cielo, siya rin ang maraming mga kinita sa minahan. Ang dami nakita, gusto pa ito maging presidente. Ay nako. So ano pa, ito rin ba, tingnan mo, mamumuno na naman ako ano na yan. Hindi pa magtapos ng February 6, mag-umpisa na naman impeachment yan lamang kay Sara. Kasi sa February 6, magsampa na naman sila ulit. So wala nang katapusan. Ang sabi talaga ni Aimee, wag na kayo, kung talagang, sino ba nasabing senador? Wag na kayo maghabol. Kasi ang habol nyo ay sirain lang si Sara para tumakbo kayo. Bakit hindi nyo lang siya siraan sa pagdating ng eleksyon? Doon na lang siya talunin. Sa eleksyon na lang. Kung talagang magaling kayo, kung talagang gusto kayo ng tao, mananalo kayo. So, yan po ang ating pinakita si Madam Aimee. Resounding yes, tama po ang boto mo. At tama yan sa sabi ng Supreme Court. Magandang gabi po, bayan. National Expenditure Program pala. Salamat po, Abisja. Valerie Serna, nuclear reactor reacts, mas malaki pa suhol kaysa confidential fund. Jopao Gasol, ang kulit ni Aimee. Frank Luke, isa lang ang ibig sabihin dito. Di takot ang Senate kay Lulong. Zia Katubig, banjing daw kaya si Jimmy B idol, sino ba yung Jimmy B? Melody Sartaguda, si Buaya Tambaluslos, kurap, magnanakaw, mambubudol, bujing, sir, yung nga si Pastor Rodi Rabi, file another impeachment complaint on si February 6. Doon na kayo si February 6, Manuel Toribio. Gising ito, baka ikaw yun. Okay lang kung ako dapat, hindi ko deserve. Manuel Toribio, bakit wala akong pera eh? Ang Tambaluslos maraming pera. Jupao Gasol, Dan Tamsak, Pastor Rodi Rabi, ngayon, Melody Sartaguda, atakihin na talaga silang lahat dahil talo na sila sa impeachment. Yun, maatakihin sa puso yan. Minda Jasanta, who you? Sino ako? Wala po, okay lang po. Huwag ka na mga tanong mo pang insulto na tanong. Okay lang po yan, hindi naman ako nagagalit. Sino pa? Dennis Kausing, kapatid ko. Okay, dyan lang muna tayo at please, huwag makalimutan, sana mag-like kayo, subscribe, kasi yan lang ang makakatulong sa atin mga aming content creator na para tuloy-tuloy magsisiwalat ko para sa bayan, magbigay tayo ng impormasyon. Okay po, magandang gabi po. Babalik po ako in 5 minutes. Titira mo na ako kay Chis Escudero. Kasi gusto ko yung speech ni Chis Escudero. Sabi ni, si Aimee daw ang traitor na Ilocano sa Pilipinas, kapatid. Hindi siya traitor. Siya ang nagbitbit ng tamang Ilocano. Ang mga iba dyan, mga Ilocano na nagnanakaw. Di ba? Sinisira niyo yung lahing Ilocano sa pagnanakaw ninyo. Ang ginagawa niya, partax, quartax. Hindi naman yung partas ni Chubby Chingson. Ang pinakamagaling na Ilocano na kilala ko si Chubby Chingson. Siya lang Ilocano na kita ko magpaparapol. Nako, marami, hanggang 9 million parapol sa kanyang sa kanyang live. Jorem, Naimbang Rabi, may kapsat doctor watching from Ilocos Norte, my future president, VP Sara Duterte. Sige mga kapsat, Naimbang Rabi, sa mga kabalen, Maya Pabengi, sa mga kasamang Bicolano, Maray na Banggi, sa mga waray-waray, maupay nga gabi, sa mga Ilonggo, maayong gabi, sa mga Karaya, mayad nga gabi, sa mga taga Surigao, Maradyaw nga duyom, maayong gabi, mapia magabi, langon sa inyo, Marayaw Dom, sa mga tausog. Okay, magandang gabi po sa lahat. Habol si Frank Luke. Kaya gusto matuloy ni Tamba ang impeachment dahil nanghirapan na naman na kung saan siya kukuha ng pambayad. 150 million sa next impeachment. Conrado Alipio. Okay, mga kabalen. Tapos Jurem, hoy, traidor, si Aimee. Tama lang siya. Hindi naman traidor si Aimee. Ko naman, ang balimbing na toto. Balimbing pala ako. Sige, okay lang. Kung sa tingin mo balimbing,
Kasi ang problema sa atin, nakatingin kayo sa tao. Ang gusto nyo lagi tirahin si Batmo Duterte. Kung nagkataon kayo na pumapabor kay Duterte ang batas, wala tayong magagawa. Di ba? Ganun lang ho yan kasimple. LJ Dubois, si Amy daw ang traidor. Ay, hindi po, siyempre. Si Zia Katueg, hanggang dyan na maraming salamat po at babalik po tayo in 5